Maiba naman tayo ngayon. Pag-usapan naman natin yung mental side ng pag-exercise. Because working out is deeper than most people think. Let me share my experience. Nag-decide ako mag-gym kasi gusto ko i-improve yung physical appearance ko. And syempre, gusto ko rin lumakas. But it turned out, mas marami pa pala akong makukuha kaysa sa ine-expect ko. I thought I was building my muscle. Pero ang totoo, I was rebuilding my mind. And sa video na to, tuturo ko sa inyo yung 3 things na natutunan ko at na-improve ko sa pag-gym or sa pag-workout. Number 1, it teaches me how to be patient. So if you go to the gym and you work out, come back home, you look at the mirror and you see nothing. Walang nagbago, di ba? Ganun pa rin yung katawan mo. And you do it the next day. Work out, come back home, look at the mirror, and still nothing. Wala pa din nagbago. And you do it the next day, the next day, the next day, 1 month, 2 months, wala pa rin nagbabago. So clearly, baka hindi siya effective kasi wala kang nakikitang result di ba? So we just quit. Or we can truly believe that this is the right course of action and we stick with it. We commit to it and we still do it even if we don't see any results yet. Hindi ko alam kung kailan, pero sure ako, magiging fit ka din. Ang problema kasi, karamihan sa atin, very impatient tayo. Pag may ginawa tayo, gusto natin may result agad. 'Di ba? Nag-start ka mag-gym, hindi ka pumayat eh. Hindi ka pumayat agad, so mag-quit na lang ako. 'Di ba? Nag-start ka mag-business, wala kang kinikita sa per 6 months mo, ayawan ko na yan, quit na. 'Di ba? So naging start ka maging content creator, wala ka halos viewers, dumami pa yung haters mo. Ano pinakamadaling gawin sa sitwasyon na yun? Di ba mag-quit na lang? Pero nang dahil sa pag-workout, natutunan ko that the most amazing things happen in this world don't happen overnight. Gusto mo maging fit, gusto mo maging healthy, it takes years para ma-achieve yun, di ba? Gusto mo maging successful na businessman, gusto mo maging successful sa business, it takes decades and a lot of failure para lang ma-achieve mo yun. Gusto mo maging successful na athlete, it takes years of practice para maging magaling. Ganun kasi di ba? Right now, if you don't see any results in what you're doing, it doesn't mean it's not working. You just have to do it consistently. Learn from your mistakes. Kung kailangan mo mag-adjust ka. Pero do it consistently. Hindi ko alam kung gaano katagal at kung kailan. Pero I truly believe if you take consistent action towards your goal, ma-achieve mo siya. Number 2, it teaches me discipline. Discipline means doing the work even if you don't feel like it. Here's the thing. Most of the time kasi, hindi ko naman talaga gusto mag-gym eh. Inuobligo ko lang yung sarili ko. Kailangan mo kasi mag-build eh. Mag-build ng relationship sa sarili mo. Ito kasi yun eh. Masyado tayong focus mag-build ng relationship sa ibang tao na nakakalimutan natin ang pinaka-importanting relationship is the one with ourselves, sa sarili natin. Ganito lang yan ha. So anong mararamdaman mo pag yung isang tao nag-promise sa'yo o kaya may sinabi siya na gagawin pero hindi niya ginawa o hindi siya nag-follow through? Di ba mawawalan ka ng tiwala? Parang yung mga susunod yung sasabihin, hindi ka naniniwala. Pero unconsciously, ginagawa din natin sa sarili natin yun. So paano? Sinasabi natin, magda-diet na tayo. Pero hindi tayo nagda-diet. Sinasabi natin, mag-gym na tayo, magra-run. Pero hindi naman natin ginagawa. Ang nangyayari kasi, nagiging habit natin siya. Unconsciously, nawawalan tayo ng tiwala sa sarili natin. Nano-normalize na hindi mo ginagawa yung mga bagay na sinabi mong gagawin mo. At guys, hindi okay yun. We have to hold ourselves accountable. Regardless of what you feel. Diba? Malungkot ka, masaya ka, broken-hearted ka. It doesn't matter. Pag sinabi mo mag-gym ka, mag-gym ka. Guys, don't break promises. Especially sa sarili mo. Kasi mawawalan ka talaga ng tiwala. Hindi yan healthy long term. Sabi ko nga kanina, di ba? Most of the time, hindi ko talaga gusto mag-gym. Kasi, tinatamad lang ako, ganun. Minsan, masamay pakaramdam ko. Minsan din, ayoko mag-create ng content. Kasi, yun nga, ayoko lang. Basta ayoko lang. Tinatamad ako. O kaya wala akong inspirasyon, wala akong maisip kung ano yung gagawin kong video, ganun. Pero, you know what? You do it anyway. Basta pumunta ka na lang sa gym, bahala na, di ba? Mag-workout ka doon, pilitin mo yung sarili mo. Ayaw mo maggawa ng content,
Hindi mo kasi alam, kung saan ka mag-uumpisa, wala kang inspirasyon, 'di ba? Wala kang maisip. You know what? Basta humarap ka na lang sa camera, bahala na. Magsalita ka lang ng magsalita dun. Don't wait for the perfect moment. There is no perfect moment, guys. Basta gawin mo na lang. Just take action. Number three, it teaches me resilience. So kung hindi mo china-challenge yung sarili mo physically, hindi mo to masyadong maiintindihan. Sa pag-gym kasi, tsaka sa pagraran, ano inuobliga mo o pinupush mo yung sarili mo sa limitasyon mo. Alam mo yun, yung feeling na hindi na kaya ng katawan mo, pero lalabanan mo siya ng isip mo. It's you versus you. You have to convince yourself na kaya mo pa. Hindi yung pagod o yung hirap ang magdidictate kung kailan ka titigil. Titigil ka lang once na na-accomplish mo na yung goal mo for that day. Share ko lang din sa inyo. Sa tingin ko, hindi aware yung karamihan what it takes para maging long distance runner ka. It takes a lot of mental toughness. Yun yung na-discover ko kasi ako baguhan pa lang ako nagra-run eh. So, mas experience ako sa pagbabasketball tsaka sa pag-gym. So, lahat naman yun, lahat ng sports naman, lahat ng physical activity, na-improve naman nila yung mental toughness mo in different ways. Pero sa pag-run kasi, iba eh. Alam mo yung feeling na, halimbawa, nag-run ka or nagmamarathon ka, 1 or 2 or 3 kilometers pa lang, masakit na yung tagliran mo, masakit na yung tuhod mo, plus pa yung hinihingal kaya, at yung feeling na yung paningin mo, yung parang nag-blurred na siya. So, titiisin mo yun. Titiisin mo yung 4 hours. Na-imagine mo ba yung sinasabi ko? Kung hindi mo pa na-experience yun, itry mo mag-run, yung hirap na yun, titiisin mo talaga. Kaya para sa akin, talagang mabibuild yung mental toughness mo, mabibuild yung resilience mo. Kasi titiisin mo yung hirap eh. And in my opinion, it helps me a lot sa everyday life ko. Ang reality kasi life will throw challenges at you, di ba? Wala akong pakialam kung mabait ka, ikaw ang walang kasalanan sa mundo. Bibigyan ka ng problema, magkakaroon ka ng problema kasi parte ng buhay yan, di ba? Yes, running and hitting gym won't solve your problems alone. Pero it teaches your brain to be resilient. Hindi ka agad-agad susuko sa problema. So sabi nga nila, happiness comes from progress. Therefore, happiness requires struggle. Kung naghahanap ka ng sign para mag-gym, mag-run, guys, ito na yun. Promise ko sa inyo, bukod sa physical, mas more on mental pa yung benefits if you just exercise or work out. If kung may napulot kang aral sa video na to or lesson, pa-like naman ako guys and pa-share na lang din, 'di ba? Baka makatulong din sa mga friends mo. Then see you sa next video.